Muli ay nagpapaabot ako ng isang pagbati sa lahat ng aking mga subscriber at sa lahat ng mga tumatangkilik sa aking mga video. Gaya ng dati, sa muli, ako po ay inyong muling masilayan sa aking channel na ito. Makalipas ang halos mahigit 2 buwan na hindi ako nakapag-upload ng aking mga video. Ito'y sa kadahilanan ng mga kaganapan o pangyayari na dumarating sa bawat buhay ng isang tao. Pero gayon pa man ay hindi naging dahilan upang ako ay hindi magpatuloy sa aking mga nasimulan. Katulad ng mga bagay na ito na pagsisiwala ng kadakilaan ng katwiran ng ating mga. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay nagagawa ko ang isa sa pinakamaliit na kautusan ng Diyos na ipangaral ninyo ang ebanghilyong ito sa buong sanglibutan, sa buong kinapal, at yaong mga sumampalataya at tumanggap sa kahalagahan ng aral ay ipagkaloob sa kanila yaong tinatawag na bautismo o paghuhugas ng mga pagkakasala. Yan po ang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay nagagawa ko ang katulad ng aking mga binanggit. Sa papaanong paraan, mga kapatid, mga kababayan, sa pamamagitan ng modernong kapanahunan ito na siyang pag-angat ng karunungan ng ating daigdig. Ganyan po, mga kapatid. So, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko muna pasalamatan ang isa sa ating mga kababayan na nagpaabot ng kanyang komento sa aking programa. Nang dahil sa kanyang komento ay nabuksan ang isang o paksa katulad ng mga bagay nito upang bigyan natin ng kasagutan ang kanyang komento na pinadala sa pamamagitan ng ating programa. So ang kanya pong komento, mga kababayan, ay sa Pilipinas daw, sabi niya ng ating kapatid, ay maraming kulto. Marami raw kulto sa Pilipinas. Yan ang kanyang komento. Ngayon, ano po ba ang inyong pagkaunawa sa salitang kulto, mga kababayan, mga kapatid, doon sa mga nanonood ng video nito? Ano po ba sa inyong pagkaalam ang ibig sabihin ng salitang kulto? Ang ibig sabihin ng salitang kulto, mga kapatid, ay yaong mga tao na hindi naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos o bugtong na anak ng Diyos. Sila yaong mga tao na hindi naniniwala na si Kristo ay nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan na pinagkaloob niya
sa kabuuan ng sandaigdigan. Sila yung mga tao na ipinagpapalagay nila na ang ating Ama, ang ating Diyos, ay tatlong persona. Sila yung mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, ginagawa nila ang ayaw ng Diyos. Naniniwala sila na may Diyos. Ngunit ang lahat ng mga ayaw ng Diyos ay siyang kanilang ginagawa. Sila po yaong mga kulto kung tuwag. Pero, yaong mga tao na gumaganap o gumagawa ng kalooban ng Diyos, na nagbuwis ng kanilang buhay upang ihayag ang kadakilaan ng katuwiran ng Diyos, upang ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos sa anumang kaparaanan. Sila yaw mga anak ng kaliwanagan. O gaya ng nasusulat, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang sariling bunga. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang sariling bunga. Yan po ang sinasabi ng kasulatan. Sa bunga, nakikilala ang tunay na puno ng mga mananampalataya. Sinasaysay ko ito, mga kapatid, ang mga salitang ito ng mahinahon o ng marahan na pagkikipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng internet upang ito'y inyong lubos na manawaan. Kundi sinasabi ko lamang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, base sa mga nakasulat, sa banal na kasulatan. Ganyan lang po, mga kapatid. So, yan po ang aking maikling tugon doon sa nagpaabot ng kanyang komento. Ito ang aking tugon. At sana ang kasagutan kong ito ay iyong papakinggan. Darating sana ang isang araw na higit pang darating sa iyong kaisipan ang isang karunungang buhat sa Diyos na maunawaan mo lahat mga bagay na ito. At sana dumating ang isang araw na isa ka sa aking makakasama sa pagpapalaganap ng kadakilaan ng katuwiran ng ating Diyos. Purihin ang Ama at sana gabayan kanya sa hanggang dako na roon. Sana ay nagkaroon ng linaw ang ating mga kaisipan sa pamamagitan ng maikling paliwanag na ito, sa maikling video na aking pinagkaloob. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Maraming pong salamat, mga kapatid. Sana ay patuloy na nandyan kayo at patuloy na lumaganap ang kadakilaan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programa nila. Hanggang dito po lamang at maraming salamat po muli sa bawat isa. God bless.